Welcome to K-Catalog. AIIP Level 2 Unit 8 ng workbook, nasa moonbop or grammar part tayo. So, 동사 plus 기존에, verb plus 기존에. Pwede nating isipin yung salitang before sa English or sa Tagalog naman, bago. Okay? 사배 그림을 보고 보기와 같이 문장을 완성하세요. Tingnan daw natin yung mga images and katulad sa binigay na example, ganun yung gagawin natin to complete the blanks or the sentences. Sabi niya, 밥을 먹기 전에 손을 씻어요. So, bago kumain, maghugas muna ng kamay. So, ayan yung nasa natin, no? Verb 1 natin is maghugas ng kamay. Verb 2, kumain. So, sa Tagalog, bago kumain, maghugas ng kamay. Okay? Or, maghugas ng kamay bago kumain. Yan. So, in this case, ang pagkakasabi niya is bago kumain, maghugas ng kamay. So, ginamit niya si 먹다 na verb. Okay, to eat. So, drop yung da and add 기존에. So, try natin number 1. Yung una, nakaharap siya sa computer, no? May ginagawa siya sa computer. Sumunod is nanonood siya ng movie. Sabi, blank 표를 예약해요. Pag sinabi mong 표, ticket. 예약해요. So, yung 예약하다, ibig sabihin to reserve. Okay, so malamang ito yung ginagawa niya dito sa first image, no? Re-reserve siya ng ticket para dun sa movie. And ano ba yung action na ginagawa sa movie? Pinapanood. So, yung gagamitin natin na action is yung 보다. Okay? So, yung 보다 magiging 영화, kasi yun yung papanoorin natin. 영화를, tas yung action, 보다 magiging 보기 전에. Yan. 영화를 보기 전에 표를 예약해요. Bago ka manood ng movie, mag-reserve ka na ng ticket. Number 2. Yan, nag-uusap sila over the phone and dito, magkausap na sila in person. Kumbaga, nagkita na sila. Sabi, blank, 전화로 약속 시간을 정해요. So, over the phone, mag-decide na daw ng meeting time. So, ito yung ginagawa nila. So, ano yung gagawin nila after nilang gawin tong first action? Magkita. Okay? So, to meet, 만나다. Kaya yung sagot natin dito ay magiging 만나기 전에. Or kung gusto mo maging specific, sino ba yung imimit mo? Yung kaibigan mo kunyari. So, 친구를 만나기 전에 전화로 약속 시간을 정해요. Okay, bago mo i-meet yung iyong kaibigan ay mag-decide na ng oras ng pagkikita over the phone. Next, number 3. Nag-aaral, no? Tapos, 단계 평가, yung nakasulat dyan, 단계 평가, level test. So, ano ba yung dapat gawin bago mag-exam? Mag-review, di ba? Or mag-aral. Sabi dito, blank, 시험 공부를 열심히 하세요. Yan, mag-aral daw maigi. 시험 공부, mag-review para sa exam. Okay? So, dahil magre-review siya, ang kasunod niya dun is yung pag-exam. And dahil ang sasabihin natin is bago mag-exam. So, 시험을 보기 전에. Okay, yun yung gagamitin natin. So, 보다. Nagamit na naman si 보다, no? Si 보다 kasi madami siyang pwedeng maging meaning. Depende sa situation. Okay? So, yung sagot natin dyan is 단계 평가를. Dahil dito yung nakasulat is 단계 평가 or level test. So, 단계 평가를 보기 전에 시험 공부를 열심히 하세요. Yan. So, ibig sabihin, bago ka mag-level test ay mag-aral ka ng mabuti para sa exam. Okay? Again, that's 단계 평가를 보기 전에. Number 4. So, may sinusulat siya. Tapos, nasa harap siya ng laptop. blank, 먼저 과정 정보를 확인하세요. Okay,
먼저, first, 과정 정보, course information. 확인하세요. Please check. Okay? So, please check the course information. Okay? So, ano ba yung gagawin mo bago mo gawin yung bagay na yon? Ito yung sinabing gawin mo muna to check yung course information. So, malamang nag-apply siya, no? Sa isang course, 과정. So, dito, 신청하기 전에, yan, pwede nating, ano yun, no? Gawitin yung 신청하다. Okay? So, yung sagot natin is, 신청하기 or 과정, para maging specific yung course. 과정 is course. So, 과정 신청하기 전에. 먼저 과정 정보를 확인하세요. Yan. Bago ka mag-apply sa isang course, ay i-check mo muna yung course information. Okay? So, that's for 기존에 na grammar. So, try natin yung iba pang questions for 기존에. 사비 dito, 보기와 같이 대화를 완성하세요. Complete yung conversation. Check muna natin yung example. 사비 니가 한국에 와서 한국어를 배웠어요. Pagdating mo dito sa Korea, nag-aral ka ba ng Korean language? Sagot ni na, 아니요, 한국에 오기 전에 고향에서 배웠어요. Hindi po. Bago po ako dumating dito sa Korea ay nag-aral na ako sa lugar namin. Okay, so yung ginamit niya na verb is 오다. Kaya siya naging 오기 전에. Try natin number 1. Sabi ni Ga, 이 약은 언제 먹어요? Kailan po ko iinumin itong gamot na ito? Sagot ni na, 이 약은 꼭 blank 드세요. So, 드세요, honorific form ng to eat or to drink. So, dahil naka-honorific form to, ang iniisip ko ang magkausap ay yung pasyente at saka pwedeng yung doktor or yung pharmacist, yung nagbebenta ng gamot. Okay? So, anyway, sabi niya, 이 약은 꼭, so pwede nating isagot is 먹다. Kasi yung question niya is, kailan po iinumin? Okay? Or kailan iti-take yung gamot na ito? Yan. So, pwede natin isagot, 이 약은 꼭 밥 먹기 전에. Yan. Deseo. Bago ka kumain, dapat inumin mo na tong gamot na to. Yun yung ibig sabihin yan. So, dito naman, pwede namang kahit wala na tong bap. Yun lang kasi yung nasa sagot or key to correction natin. Pero, kahit naman hindi mokta yung sagot, halimbawa, jada, bago matulog, pwede din po yun. Okay? 이 약은 꼭 자기 전에 드세요. Bago ka matulog, kailangan ay inumin mo na tong gamot na to. So, depende kung paano mo naisip yung situation dito. Basta ang importante is, nagamit mo ng tama yung grammar. So, drop yung da, tapos simply add 기존에. 먹기 전에 드세요. Yan. Or kung gusto mo yung jada, 자기 전에 드세요. Number 2. 10분 후에 수업 시작이에요. Coffee 한 잔 하실래요? So, after 10 minutes, mag-start na po ang klase. Coffee 한 잔 하실래요? Gusto niyo po bang uminom ng coffee? Yung sagot ng kausap, 좋아요. Blank, 한 잔 마셔요. Good po. Sige po. Yan. Tapos, inom po ako ng coffee, sabi niya dyan. Okay? So, ano yung gagawin niya? Iinom ng coffee. Okay? Bago, so dahil mag-start na daw yung klase after 10 minutes. So, 수업 시작하기 전에. Yan. So, bago mag-start ang klase ay magkakape ako, sabi niya. So, 시작하다. Tapos, number 3, 외국 여행을 가고 싶어요. Gusto daw niyang mag-travel outside the country. 무엇을 준비해요? Ano ang dapat na ihanda? Sagot ni na blank, 여권을 만드세요. Okay, so gumawa na daw ng passport. Okay, so ibig sabihin, bago siya mag-travel, kailangan gumawa na siya ng passport. Okay, so yung gagamitin natin na grammar verb is 가다. Okay, 여행을 가기 전에. Bago ka mag-travel,
mag-prepare ka na ng passport. Okay? Or gumawa ka na ng passport. Next, 모두 탔으니까 이제 출발할까요? Yan. So, nakasakay na ang lahat. Kaya naman, alis na tayo. Okay? 이제, now. Next, sabi ni na. 네, blank, 모두 안전벨트를 매주세요. 안전벨트, ibig sabihin yung belt, okay, sa sasakyan. Yung ating mga, safety belt. 매주세요 is, please fasten your seat belt. Yan, so seat belt or safety belt. So, ano yung gagamitin na verb dito? 타다. 타다. 출발, sorry. 출발하다. So, yung 출발하다 is yung pag-start mong umalis dun sa lugar na yon. So, 출발하기 전에. So, bago tayo umalis, or bago tayo umandar, kumbaga yung sasakyan, 출발하기 전에, 모두 안전벨트를 매주세요. Paki-fasten na yung inyong seatbelts, sabi niya. So, that's for 기존에. Another grammar na na-discuss natin sa level 2 unit 8 is the grammar 동사 plus girohada. Verb plus girohada. Again, pwede nating isipin yung salitang decided to. Ibig sabihin, 100% napagdesisyonan nyo na. Okay? Or naplano na. Buo na yung loob nyo na yun yung action na gagawin. Okay? So, sabi, 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. So, same lang, no? Tingnan natin example, tapos ganun yung gagawin natin sa 1, 2, 3, 4. Sa example muna, 언제 가족과 고향에 가요? Kailan kayo uuwi sa lugar nyo ng family mo? Sagot ni na, 6월 3일에 가기로 했어요. Okay? Nag-decide kami na magpunta ng June 3. Okay? Number 1. So, dito yung ginamit na verb is gada. So, again, drop mo yung da and simply add giro. And then yung hada is naging 했어요. Kasi nga, buo na yung desisyon, nakapag-desisyon na. Kaya naging 했어요 na siya. Number 1, 결혼식을 언제 해요? Kailan ang kasal? Sagot ni na, 10월 3일에 blank. So, nakapag-desisyon kami na sa October 3 kami magpapakasal. Okay, so nakapag-desisyon na. 결혼 하기로 했어요. Okay, so yung ginamit natin na verb is 결혼하다. magpakasal. Next, 몇 시에 영화를 봐요? Anong oras ang movie? Or anong oras kayo manonood? 영화를 봐요. Anong oras kayo manonood ng movie? So, 7 o'clock daw. 7시에 보기로 했어요. Next, number 3. 부산에 어떻게 가요? Paano pupunta sa Busan? KTX를, so KTX is yung tren, diba? So, ano ba yung ginagawa natin sa tren? Sumasakay tayo. So, tada. Okay, we decided to ride the KTX. 타기로 했어요. Dito naman sa number 4, sabi ni Ga, 이번 달 회식은 어디에서 해요? So, ano po ulit yung 회식? Yung pagkain sa labas kasama ng iyong mga ka-workmate, no? So, sabi niya, itong buwan na to, saan tayo magwe-회식? Saan tayo kakain? Yan. Sagot ni na, 이번에는 this time, tapos ito yung note niya, no? 7시 서울 한정식. So, 회식은 서울, since ang question is 어디, saan? So, yung lugar dapat yung sasabihin natin. 서울 한정식에서, tapos yung hada, magiging 하기로 했어요. Yan. So, yung ginamit natin dito is hada.
Okay, so yan po yung ating giro hada. Try pa natin yung iba. Dito naman, again, dong sa plus giro hada pa rin yung gagamitin natin, no? Yan. Sabi, complete daw yung conversation. So, example, Chumare mo 할 거예요? Anong gagawin mo sa weekend? 남편과 돌잔치 선물을 사러 가기로 했어요. Kasama ng asawa ko, nag-decide kami na pumunta para bumili ng gift for first birthday party. So, yung ginamit is yung 사러 가다. Tapos, gada. Yung pinaka-verb is yung gada, no? Yan. So, naging 사러 가기로 했어요. Okay, number 1. 내일 저녁에 약속 있어요? Bukas ng gabi, may schedule ka ba? Sagot ni na, 네, 고향 친구들과, opo, kasama ng mga kababata ko or ng mga kaibigan ko sa aming lugar ay, so ano ba yung ginagawa nila? Okay, so malabo lang yung ating picture pero yan po ay sila po ay kumakain sa labas. Okay, so ang sagot natin dyan is kumakain, 식사하다. Okay, 식사하다, to eat, no? So, 식사하기로 했어요. Or pwede din naman, 고향 친구들과 밥을 먹기로 했어요. Or 저녁 먹기로 했어요. 저녁 밥을 먹기로 했어요. Again, depende po sa kung paano nyo i-express yung sagot. As long as na-i-apply ng tama yung ating grammar. So, dito, 식사하기로 했어요. Number 2. 금요일에 어디 가요? Saan ka pupunta sa Friday? Sagot niya, 학교 운동장에서 동료들과, so 동료, ibig sabihin yung mga kasama mo yan, no, sa trabaho. Okay? Or, sabi niya, 학교 운동장, doon daw sa, field sa school. Okay? Kasama nung kanyang mga katrabaho ay ano kaya ang gagawin nila. So, based sa picture natin, again, malabo lang po siya, pero ang ginagawa po nila ay nagfo-football or nagsa-soccer. Yan. So, soccer is 축구. So, 축구하다 magiging 축구하기로 했어요. Yan, 축구하다. Next. Number 3. 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? Itong darating na bakasyon, ano pong gagawin mo? 가족들과 제주도에 blank. So, kasama ng family ko ay Jeju daw, no? So, malamang yan, gada. Okay? Or pwede din namang 여행을 가다. Okay, so dito, 제주도에 여행을 가기로 했어요. Next, now for number 4, sabi ni Ga, 2단계 수업 끝나면 바로 3단계에서 공부할 거예요. Pagkatapos ng level 2 na klase, papasok ka ba agad sa level 3? Sagot ni na, 아니요, 회사 일이 바빠서 다음 학기에는 blank. So, yung daum 학기 next semester, yun na yung naka-schedule na level 3. So, sabi niya, hindi. So, sa trabaho, busy daw. So, marami kasi or busy sa trabaho sa opisina. Kaya, sa susunod na semester ay, ito yon yung level 3 yung sinasabi niya, no? Blank. So, ano ba yung gagawin niya? So, based dito sa sagot natin is 쉬다 yung ginamit. To rest. Okay, so magiging 쉬기로 했어요. So, I decided to rest, to take a rest muna daw. Kasi nga, busy sa trabaho. So, baka hindi niya kayang pagsabayan yung aral at saka trabaho. Kaya, nag-decide muna siya na mag-rest muna itong darating na semester, which is yung sa level 3. Okay? So, yan po ang ating girohada. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button.
So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.